bilyong business ang isabong sa Pilipinas noon hanggang ngayon. Yan din po ang pinaniniwalaan ng mga otoridad, especially ang Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Dahilan kung bakit nawala ang hindi lang 35 o hindi lang 34 sa halip 100 plus na mga sabungero noong 2021. Na ngayon po ay sa ilalim ng Marcos administration ay malalim ang iniimbestigahan dahil yan ang utos ni Pangulong Marcos Jr. Bigyan ng hustisya, katarungan ang pamilya ng mga sabungero na ngayon po ay umiiyak, nagmamakaawa at patuloy na humihingi ng katarungan at panagutin ang mga taong nasa likod nito. Katulad din ito ng mga biktima ng karapatang pantao, paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng operasyon ng Tukhang na ngayon ay nililitis ang dating Pangulo doon po sa ICC. Pero sa ngayon, wala naman pong binabanggit na may kinalaman ang dating Pangulo sa isyu ng isabong missing person. Wala pong ganon. Ang pinag-uusapan dito, malalaking tao sa business, service, at politics. Pero until now, wala pa hong natutukoy kung sino talaga ang mastermind. Kaya nga under investigation. Pero itinuturing po until now, as of now, ng DOJ, si Atong Ang ay under investigation. At yun pong, ang tawag dito, yun pong 15 mga pulis na ngayon ay kinontrol na sa headquarters ng PNP. Hindi na sila pwedeng labas-masok ng krami o ng kapulisan. Wala muna silang trabaho, floating muna sila. Under investigation sila. Yan po ang nangyayari sa kasalukuyan. Okay? Wala pong isyong politika ang aking nakikita dito at opinion observation kung bakit nag-iimbestiga ang mga otoridad. Kaya lang sila nag-imbestiga at dapat nilang gawin ito dahil ang gobyerno, ang trabaho ay magbigay ng proteksyon sa kahit na sinong Pilipino. Ito man ay pro-administration o anti-administration, kapag naghahanap ng katarungan, obligasyon ng pamahalaan, ibigay ito sa tamang investigasyon. At yun ang ginagawa. Kaya nga ang utos ng Pangulo ay palalimin, malalimang investigasyon. Kasi nga ito po'y hindi pangkaraniwang mga tao ang nasasangkot. Nakita na nga ninyo, pati yung reporter, anchor, ng GMA News na nag-interview kay alias Totoy, ngayon ay sinasabing may threat na. Bakit kinakailangan umabot doon? Nagbabalita lang yun at trabaho lang niya ang mag-interview. So, ibig sabihin, nagpapatunay dahil bilyong business ang sabong, bilyonaryong mga tao ang posibleng nasa likod ng pagkawala ng mahigit na 100 sabongero. Mabigat po yan. Kaya hindi natin minamadali rin ito, binabantayan lang natin at ng aking mga channel dahil ako po ay hindi lang po tayo traditional na mamamahayag kung hindi tayo ay political vloggers kasi posibleng may kaugnayan sa politika, hindi lang sa business. Itong pagkawala ng mga sabongero. Na ngayon nga po ay humihingi na tayo ng tulong sa Japanese government para doon sa mga facilities na pwedeng gamitin sa paghahanap doon po sa Taal Lake, paanan ng Taal Volcano o mano ibinaon noong mga panahong yun 3 o 4 years ago. Paano kaya makikilala yan? Pero ang sinasabi po ng Department of DOST, Science and Technology, na merong eksperto sila diyan sa pagkilala at pag-identify ng mga labi kung sakaling ma-recover. Ay ang kanilang tingin dyan, mga buto-buto na lang, pasintabi na lang po sa pamilya. Napakahirap nang makilala kung sino si Juan, sino si Pedro, doon sa mga buto-butong ma-recover. Pero pag naka-recover ng ganyan, ang Philippine Coast Guard at ang mga gamit ng Japanese government na itutulong sa atin,
kahit papaano malaking bagay yan sa pamilya. Kahit na hindi identify kung kanino yung pwedeng ma-recover na yun. Kasi sa tagal na po, kung sa tubig or putik yung lugar, sabi nga ni Secretary Remulla, mahirap nang ma-identify. Pero importante may ma-recover. May maka-recover siya dyan na sangkap ng anumang parte ng tao, yun ay magiging basehan ng totoong inilibing. Diyan tinapon, ibinaon, diyan sa Taal Lake. Ang lupit po ng nangyari. Pero kung paano ma-identify yung 100 mahigit, medyo mahihirapan tayo dyan. Siguro pati ang mga otoridad. Pero sinasabi ko rito, sa oras na maka-recover ng magpapatunay na talagang tao, buto ng tao kung ano man, dyan sa Taal Lake, iyan na yung magiging basihan ng mga kasong ipapile laban sa mga taong mapapatunayan base sa mga testigo at ebidensya na may kinalaman sa paglabag sa karapatang pantao ng mahigit na 100 sabongero. Hindi po biro ito, mga kaibigan. Ito po isa na namang international issue, national issue, na ang nakataya ay pangalan ng ating bansa at imahe ng mga Pilipino at ng ating bansa sa international community sa issue ng paglabag sa karapatang pantao at treatment ng ating mga batas laban sa mga taong gumagawa nito. Ngayon po may mga under investigation na, may mga under observation na, pero wala pa hong final recommendation at findings ang mga otoridad. Malaliman at mahaba-habang investigasyon pa ang gagawin dito ng NBI, PNP, DILG at saka ng DOJ. Kasama na ang Coast Guard dahil sila po ang naatasan ng Office of the President. Kausap ko si retired General Cruz. Siya po yung Undersecretary, Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sabi niya, tutulong din sila dahil naniniwala sila na posibleng yung Pogo at Isabong operation na naging talamak ng mga nakaraang panahon, nakaraang administrasyon ng illegal na gambling, illegal na mga sugal, posibleng may kaugnayan niya. Kaya kung ganon, meron din bang kinalaman ang dayuhan sa Isabong? Kasi ang mga dayuhan, mga Chinese, illegal na Pilipino o illegal Chinese-Pilipino, may kinalaman sa Pogo. Kung may kinalaman din sa Sabong, may matindi. Ay nako, mabigat po ito na balita. Huwag nating ibaliwala ito kasi may buhay na nawawala. May buhay na mga pamilya. Times 5 mo lang yung 100 missing person ay 500 ang katao yun na naghahanap ngayon ng katarungan. Hanggang saan kaya at sino kaya ang mananagot dito? Please like and share ng ating mga bidyong pinag-usapan dito sa Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV channel. Dahil tayo po yung magbabantay lang, magbabalita lang, walang personalan sa isyong ito.